Hi guys and welcome back sa ating Lightning Web Components tutorial. And sa video na 'to siguro magdadagdag lang ako ng mga konting trivias and dagdag na rin dun sa custom events. So, pabalik tayo sa code natin. So, dito sa custom events siguro nasabi ko na pwede niyong ipangalan yung kahit na ano rito. Well, technically pwede pero magkakaroon ng problema. Kasi yung ibang words dito is naka-reserve na sa mga, given na events sa browser natin. So, katulad nung on-click, yung on-chain. So, yung mga yun, naka-reserve kasi siya sa browser natin. So, 'pag yun yung pinangalan natin magkakaproblema. So, ah, as much as possible magpangalan tayo ng custom event natin na iba dun. So, yung mga iwasan natin yun, yung mga click, yung mga change. Oo, ano pa ba, yung input, 'yan. So, iwasan natin yung mga gano'ng pangalan. And siguro sa ano din, pagka magpapangalan ka, hmm, 'wag ka magsisimula sa on. So, kunyari, ano ba maganda 'pag may on? On alerto, gano'n. So, kung meron kang on alerto na pinangalan mo dito, ngayon 'pag nagkaroon ka ng attribute sa parent mo, lalagyan mo rin siya ng on dito. So, 'di ba? Parang redundant siya. 'Pag ganyan yung pangalan mo wala ka talagang jowa niyan. So, iiwasan mo na rin na maglagay ng on, 'yan. So, yun yung isa sa iwasan natin sa naming. Siguro naisip mo rin kung puwede tayong mag-dispatch ng normal event. So, kunwari ito, yung on click natin is 'di ba puwede siyang may event dito tapos siguro yun yung idi-dispatch natin. So, gagana kaya yung ganito? So mukha siyang gagana 'no, pero hindi siya puwede, eh. Kasi, siguro illustrate ko na lang kung bakit hindi siya gagana. So, hanap tayo ng paint. So, 'yan. So, bilisan na lang natin. Mga hanggang 5 minutes lang sana yung video na 'to. So, kunyari, ito yung component na ano, crush naman kasi sa utak ko, ang gulo mo, ginugol ako. So, 'yan, meron tayong box kunwari. So, ito yung parent component natin. Tapos, maglalagay ulit tayo ng box sa loob. So, itong nilagay natin na box sa loob is ito yung child, 'di ba? Yung child. Oh, 'pag naman drinawing ko 'tong letters na 'to, pangit. So, 'yan, dito tayo kay Pete, 'no? So, 'yan guys, ganito basically yung itsura nung, ano natin, eh, ng UI. So, ito yung parent, 'no? Tapos ito yung button, ito yung child. So, ba't ko siya in-illustrate na box? So, meron kasi siyang resemblance dun sa shadow DOM. So, 'pag nagde-declare kasi tayo ng component, meron siyang shadow DOM. So, itong box na 'to, ito yung nagre-represent ng boundary niya. So, 'pag kunyari nag-click tayo ng kung ano-ano yung ginagawa natin dito, kunyari nag-click ka ng button, 'yan, or nag-on change ka. So, yung event na yon, eto, so hindi natin siya madi-dispatch sa labas nito, 'no? So, yung event, dito lang siya magre-revolve sa box na 'to, 'no? So, kahit anong gawa mo diyan, hindi ka didinggin ng parent, 'no? So, hanggang dito ka lang sa box na 'yan. So, ito kasing event natin is isolated siya dito lang sa template na 'to, 'no? So, hindi natin siya puwedeng i-dispatch. And kung pipilitin mo na, "Hindi, ba't itong custom event nabato naman natin?" So, sige sabihin natin nabato natin yung dispatch, 'di ba? Kunwari na dispatch natin on click, ganyan. So, hindi rin siya mukhang logical, 'di ba? Kasi itong child component na 'to, hindi lang naman siya button, eh, na siya yung lalagyan mo ng on click. Kasi ito puwedeng maraming text 'yan, 'di ba? Kunyari, 'yan. Tapos sabihin natin 'yan, ganyan, ganyan, marami. So, hindi siya magme-make sense kasi klinik mo 'tong buong template. So, 'di ba, parang sira ulo ka nun. So, yun yung isang dahilan sa tingin ko kung bakit hindi puwede. And si LWC kasi dinisenyo niya yung components,
as in isolated talaga sa bawat isa 'no. Unless explicit na sinabi nga natin na puwede siyang makipag-communicate sa iba, which is ginawa nga nila itong custom event 'no. So, itong custom event, ito ngayon yung nagko-communicate dito sa parent. Well, hindi niya itong event kasi na 'to, 'di ba? So, yun nga isolated siya, since isolated, ginawa siyang custom event, dun siya binoto ngayon sa parent. So, hindi mangyayari yung event lang, so kailangan natin ng custom event talaga. And, explain ko naman ng mabuti siguro 'yun 'no, ano pa ba? Siguro dito rin sa child component, hindi ko rin siguro masyadong na-topic. So puwede mo siyang ulit-ulitin 'no, kasi reusable 'yan. So meaning na puwede mo siyang gamitin kahit saan 'no. So hindi lang siya kunyari nag-declare ka ng bagong LWC. So puwede mo 'tong gamitin 'tong component na 'to doon. So deploy natin and hopefully mag-reflect agad siya kasi inaantok na ako. So sana dumami yung buwan. And ayun, mabait siya guys. So kahit mamili ka, kunyari eeny, meeny, miny mo, kahit anong piliin ko gagana 'to, oh 'di ba? Oh, gumana siya guys. Pero hindi siya gumana kasi on click na 'to 'di ba? So on alert, oh, palitan natin. On alert, oh, 'di ba? Ang sipag ko kasi pinapractice ko isa-isa. So deploy natin 'yan and hopefully gumana siya. And ito lang yung nagpaabot sa video, eeny, meeny, miny mo kahit anong piliin ko gagana 'to. Oh, 'di ba gumana guys. So hindi pa rin mukhang pang-company pero ang cool, 'di ba? So, later on, magagamit din natin 'tong child component pagka, meron tayong code na nakakasawa ulit-ulitin, lalagay na lang natin sa child component then copy paste, 'di ba? Gano'n lang ka-easy. So, tingin ko 'yun lang naman yung majority ng mai-she-share ko ngayon kasi overloaded na ang utak ko at meron na naman trabaho bukas pero sumahod na ako kaya medyo cool naman. And ayun, nasa mood na ako matulog guys. So, see you na lang on the next video. Kapow!